Sinong nakapasok na or sinong member ng Iglesia ni Cristo? Sinong naging member ng Iglesia ni Cristo? Sinong nakapasok na sa church ng Iglesia ni Cristo? Ikaw? Nakapasok lang. Anong napansin mo nung pumasok ka sa loob? Okay, tama siya. Parang napakatahimik at halos walang nagsasalita. Okay, sa mga hindi pa nakapasok sa Iglesia ni Cristo, hindi sa gusto ko yung mag-member doon, no. Gusto ko lang ma-feel ninyo kung gaano kasolemne ng church nila pag nasa loob kayo. Nakita ko kasi nung namatay si Manalo, yung anak nung original na Eranio Manalo. Kung hindi nyo alam, yung father nung namatay ay former minister. Yung founder ay former minister ng Seventh-day Adventist from Santa Ana Church. So, sabi ko, kung ang original ng Iglesia ni Cristo ay Adventist, malamang may kahit papano may katiting na nanatili sa Iglesia ni Cristo na doktrina natin. So, being a curious as a cat, pumasok ako 2 weeks ago sa Iglesia ni Cristo dito sa Balintawak. Kikita niyo yan, yung malaking church nila dyan. Kamatsile. First impression, pagpasok ko pa lang na ganyan, ang daming tao. Dami. Sabi ko, Thursday ng gabi. Hindi ito linggo, Thursday. Kumbaga sa atin, midweek. Napapansin nyo pagka midweek, gano'ng karaming tao sumisimba sa church, sa big church? Yung mga tao umupo doon pa sa likod na likod. Ha? Kasi gusto nila nagkikwentuhan. Okay. Tapos yung mga late na dumating, medyo sa mga gilid-gilid. Pero yung gitna, halos walang nakaupo. Sa Iglesia ni Cristo, pagpasok ko, ang daming tao, halos nakakalagkad na ako sa daming tao. Ngayon yung merong mga nakasuot na kulay gray, doon sa labas, sila yung mga nagta-traffic para makataan yung mga tao dahil taan yan eh. Ang sabi nila mga katiwala number 1 yun eh. Yung mga katiwala number 1. Tapos yung mga brown barong na nakalinya, papasok dun sa loob, katiwala number 2. Mas lower ang rank. Pero mapapansin mo, nakamasid sila sa inyo. Nakatayo silang ganyan at nakatingin. So ikaw, lalo na ako, guest ako, ito ang suot ko pa naman nung time na yun eh, nakamaong ako, tapos naka-t-shirt ako na, buti na lang may kwelyo. So pumasok kong ganun, akala ko kasi Thursday, midweek, so okay lang, nakamaong, naka-t-shirt. Hindi, pang Sabado rin yung suot nila, pang Linggo, naka-polo, katulad yan, nakasuot ng slacks, black slacks, formal. So medyo halata ka na hindi ka member, na medyo guest ka lang. So doon pa lang huli na ako. Pero hindi ako nahuli. Kasi sa dami ng tao. And then pagpasok ko sa loob, meron silang binabaligtad dun sa harap na meron siyang drawer na nakabukas. Tapos may mga binabaligtad sila sa harap. Alam niyo ba kung ano yun? Parang attendance card. Parang sa trabaho yung punch card. I'm in. Pero yon membership card na binabaligtad nila para malaman ng mga katiwala o yung mga diakono kung sino yung mga hindi sumimba. Pag hindi ka nagbaligtad, huli ka. Ibig sabihin, hindi ka sumimba sa church. So, lahat ng mga pumapasok sa loob ng church, bago pumasok sa loob ng church, binabaligtad nila yung mga pangalan nila doon. Eh di syempre, pasok akong ganun. Ano babaligtarin ko? Eh, guest ka ako.
So tumingin lang akong ganon, tapos mamaya naramdaman ko yung mga tao papapunta ng ganon. Hindi, although alam ko na nung napanood ko nga yung libing ni Manalo, hati ang upuan. Mga babae dito, mga lalaki dito. So alam ko dito sa side na to, mga lalaki. So doon ako pumunta. Pagpunta kong ganon, napansin ko may pinapasok silang room. Hindi pa doon sa loob mismo ng church. So pumasok muna ako doon. Yung pala CR. Doon lahat pumapasok, tuloy-tuloy, pumasok din ako. Kaya naman pala pumapasok lahat sila halos, yung mga members sa CR, kasi bawal lumabas at pumasok pag nag-umpisa na ang service. Sinasara talaga ang pinto. So pagka naiihi ka, nakakalimutan mo humingi, nandun ka sa loob at naiihi ka, pumutok ang pantog mo, hindi ka makakalabas. So doon, pumasok kami sa CR, dinapapasok din ako sa CR, at nakapila kami sa CR. Paglabas namin sa CR, diretso na sa loob, nakapila para kami mga estudyante na grade 1. Pila kami ngayon. Papasok doon sa loob. Kaya pala sabi ko na pupuno yung church nila mula umpisa hanggang huli, pinupuno pala talaga nila. Pila-pila. Nakapila. Maaga pa akong dumating dun wala pang 7:30 7:45 ang start. So mga 20 minutes. Pero, ang dami ng tao. Nangangalahati na. So nandun ako ngayon, nakaupo ako sa gitna, katabi ko puro mga lalaki. Bago ako pumasok dun sa pew, merong songbook. Nakapatas. So you have to get one songbook each. So kuha din naman ako. May songbook din ako, kahalaan nyo ha. Okay. Songbook din ako. Pag upo kong ganun, hawak-hawak kayo yung songbook, magkakatabi kami. Ang spaces namin, hindi yung siksikan ha, hindi yung siksikan kayong ganun, yung anong tawag mo, advertisement? Bulimit. Hindi ganun. May mga spaces. I-check. Ang spaces niya, kaya-kasyang mailagay itong songbook dito. So ayan, magkakatabi kami. Ang isang napansin ko, compared sa atin, hindi sila nag-uusap. Gusto ko mang hello, hi. Kaso wala. As in, wala. Tapos nakaupo silang lahat, nakadiretso lahat yung mga ulo nila. Wala akong nakikitang lumilikot ang mga ulo. As in, nakadiretso lahat. Lahat nakaupo, prente and for 5 to 10 minutes, nakaupo kami na gano'n na walang ginagawa. Nakaupo kami tahimik na tahimik. Solemne. Parang pag gumanong ka lang ng konti, parang may papalo sa'yo. Ako nga hindi makalingon Takot Baka mabisto ako na guest lang pala ako. Anyway, it was quite an experience.